Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Okay, Virgo. Let's see ano ang ganap sa inyo. April 15 to 21, 2024. Purification, ayan, cleansing, releasing the old, embracing the new. Maaring meron kayong i-release na anything na no longer serving your highest good. Pwedeng yung iba, literal, no? Magdi-declutter, maglilinis ng bahay, ng personal space mo. Meron kang ipupurify. Yung iba naman sa inyo, maaring aalis sa isang toxic situation, part of your purification. Lalo na kung ito ay masyado nang nakakaapekto sa inyong mental health. 'Di ba? Gusto niyo ng peace of mind. So I think itong purification na to will bring you peace. Katahimikan ng isip. Yung iba, gagawa kayo ng mga activities na makakapag-purify, cleanse ng inyong space. Example, yung pagpapausok, no, mga cleansing rituals. Some of you naman, maaring ayun nga, aalis kayo sa isang situation that you feel like no longer serves your highest purpose. Talagang gusto mo ng peace and serenity para sa iyong kapayapaan ng isip. So, mas importante sa iyo ngayon ang mental health mo. You are also taking care of yourself. Maaring meron ka mga ginagawang meditational activities. Let's see, ano pa. Balance. Yes, bringing balance into your life. Maari kasing naging stressful yung situation mo ng mga nakaraan related sa trabaho, sa workplace, sa health, no, sa kalusugan mo. And it's taking a toll on your kalusugan, kaya importante rin talaga na tanggalin ang mga unnecessary na hindi na talaga helpful sa iyong pag-unlad. Let's see your overall energy. Overall energy ng Virgo. 7 of Wands. Yes, this is about setting boundaries, no? So, pwede kasing merong mga tao na nagte-take advantage of you, no? Maaring you are someone na masyadong matulungin. Tapos yung iba, nakaasa na lang sa lahat ng pwede mong maitulong sa kanila. Lahat ng pabor na pwede mong ibigay sa kanila. But this time, you are setting boundaries. Kasi you feel like masyado ng burdensome. No? Parang lahat na lang inasa sa'yo na hindi mo naman responsibilities kailangan mong kunin kasi para i-please yung ibang tao. Maaring yung iba sa inyo, meron mga people-pleasing characteristics na I think yan yung nile-let go mo na. Para wala ka nang iisipin kung anong hindi mo na poproblemahin kung anong iisipin ng ibang tao sa'yo. Setting healthy boundaries. Learning how to say no. Kapag ayaw mo, sasabihin mo, ayaw mo talaga. Hindi mo na kailangan magdahilan or mag-isip pa ng kung anong bagay na sasabihin para hindi ma-hurt or ma-offend yung ibang tao. Para sa'yo, nasa sa'yo na yon. Kung nasa sa kanila na yon, kung ano ang tatanggapin nila as long as ikaw ay totoo sa kanila. So, your challenge is the Page of Wands. Yes, I think merong napipigilan ka sa mga bagay na gusto mong gawin eh. Dahil sa may iniisip mo yung kung ano yung sasabihin ng ibang tao, ano yung reaction nila, yung mga ganon. So,
kailangan ano rin, ipurso mo yung mga gusto mo. 'Di ba? Kung wala ka namang apakang tao, wala ka namang masasaktan, why not? Let's see your opportunity. You have the 10 of Swords. Okay. Wait lang, naglalag yung computer. Okay, opportunity mo, 10 of Swords. So, 'di ba? Opportunity to end your misery, no? Yung mga pinagtsatsagaan mo, mga nagpapahirap sa'yo. This can be relationships, connections, situations na masyado nang dinidrain yung isip mo, no? So, this is about ending a difficult situation. Kailangan lang mag-decide, no? Kung talagang ready ka na to let go. O, 'di ba? The blessing is the Queen of Swords, cutting off connections that are no longer serving your highest good. Minsan hindi talaga maiwasan 'yan, even sa family, no? Kahit na kapamilya sila, may mga pagkakataon talaga na kailangan ng space, no? Kailangan mong lumayo, umiwas muna to avoid drama para sa peace of mind mo. Some of you, maaring ang blessing rin sa inyo is when it comes to decision making, mabilis kang mag-decide because pinag-aaralan mo. You know what to do. Mas nagiging logical ka sa iyong mga decision. You're becoming more practical. And I also see a learning opportunity sa'yo. Pwedeng yung iba sa inyo, merong training opportunities na kung saan may matututunan kang bagong skill, bagong kaalaman, no, na kung saan mai-improve mo ang iyong talents, ang iyong skills. Pasensya na kung parang may delay yung video kasi ewan ko, dito sa monitor ko nakikita ko na parang may delay. Oo. Alam niyo naman, Mercury retrograde na apektuhan ng mga electronics. Kasi Mercury rules communication, technology, 'di ba? So, tinan pa natin. Power, oh my God. Oh, Virgo, you are stepping into your own power. Yes. Nare-realize mo na ang iyong galing, yung iyong, I'm seeing independence eh. Na, you realize na may mga bagay na kailangan kang panindigan, no? Some of you, maaring meron kayong investments na papasukin, maaring meron kayong mga susubukang bagong negosyo. You have Venus in Pisces in the 12th house. Itong submission na to, I feel like you are submitting to your subconscious. Oo, ito yung tipong alam mo sa sarili mo na gusto mong gawin pero hindi siya nagre-resurface, hindi siya nangingibabaw dahil mas nagfo-focus ka sa reality mo. Kaya yung mga pangarap mo na hindi mo nagagawa, hindi mo na-fulfill, parang natatabunan lang siya. Dahil iniisip mo na baka hindi ko magawa yan or ang daming mga tawag dyan, mga obstacles, blockages, may mga limitations. So, you are freeing yourself kasi nakabukas na yung yung hawla, yung cage. You are now stepping into your own creativity, yung power mo. With Venus, this is about self-love, self-care. So, ngayon, mas inaalagaan mo ng iyong mental health. You also have Venus in Taurus in the second house. Second house is about values, yung iyong finances. So, having Venus here, ibig sabihin, mas binibigyan mo rin ng importansya ang iyong talento, abilidad, and also yung mga properties, mga binavalue mo sa buhay. So, maaring mas nagpo-focus ka sa iyong mga sources of income, na kung saan mas mapapaunlad mo ang iyong kaperahan, 'di ba? Let's see your money, career, finances, energy. Tingnan pa natin.
educator. So, meron kang expertise na skills na pwede mong i-share sa iba para ma-develop ang kanilang potentials. So, pwedeng ikaw ay maging mentor, teacher, ganyan, coach. So, sa love life, expectation. So, pagdating sa relationship, importante daw na alam mo ang gusto mo sa isang relationship para hindi kayo nang huhula, no? Sa ako anong ini-expect nyo. You have to be open sa isang person that you are dealing with, lalo na kung may karelasyon ka. Kung anong ini-expect mo sa relationship para hindi kayo magkakaroon ng conflict. And if you are single, you have to stick doon sa standards na sineset mo. Anong direction yung gusto mong tahakin dyan. But for some of you, important that you know what you want in a relationship. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!